Hello mga bata! Today, gagawa tayo ng robotic yes or no machine na kayang pumili ng sagot either yes or no gamit yung arrow. At ito yung kakailanganin natin sa ngayon. Microbit, jumper wires, microbit adapter, breadboard, servo motor na magsiserve as a pointer ng answer ng robot natin. Una, ilagay natin yung microbit sa slot ng adapter. Then, i-connect natin yung brown or negative wire ng servo motor sa GND pin ng microbit adapter. Next, yung red or positive wire ng servo motor ay connected naman sa 3.3 volts ng microbit adapter. While yung orange or signal wire ng servo motor ay connected sa P0 ng microbit adapter. Una nating gagawin is kumuha ng on button A pressed block. Ito kasi yung magsa-start ng answer generator natin. Next, gagawa tayo ng variable na tatawagin nating random number. And ilalagay din natin yung set block niya sa loob ng button A pressed block. Sa mga last lessons, natutunan natin na nagdedesisyon yung computer based on numbers. Kaya para makakuha ng randomized answers, gagamit tayo ng pick random block to generate random numbers. Iset natin to sa 0 and 1. So kapag napili yung 0, it will choose the first answer. And if 1 naman, mapipili niya yung second answer. Next, magdadagdag tayo ng if-else block. Pagkatapos, maglalagay tayo dito ng condition. Yun ay ang random number is equal to 0. Gagamitin to ng microbit para makagawa ng appropriate actions based sa napiling random numbers. Then, punta tayo sa extensions. I-search natin yung servo and pagkakita nyo, i-click nyo siya. Kapag okay na, punta tayo sa servo category. Tapos ilagay nyo yung set servo block sa loob ng if tsaka else statement. Itong block na to yung responsible sa pag-control ng servo motor natin. Pagkatapos, iset nyo yung pins niya kung saan nakakonect yung servo motor. Sa case natin, sa P0. Then, iset na natin yung angle. Ito yung distance ng rotation ng arrow natin. Sa if statement, iset natin siya sa 0 para magpo-point yung arrow sa left side. While yung sa else is 180 para sa kabilang side siya nakatutok. Pagkatapos nyan, i-reset natin yung robot by adding pause block and setting it to 1 seconds. Afterwards, kukuha ulit tayo ng set servo block and isiset natin siya sa 90 para nakapoint siya sa gitna. That means na wala pa siyang pinipiling side ng sagot. Pagkagawa na ng code, i-connect na natin yung microbit sa laptop o computer. Tapos, i-click mo lang yung download button. Then, pwede mo nang ilipat yung connected micro USB cable sa power plug ng microbit adapter natin. Ayan, pwede na natin ngayong subukan yung robotic yes or no machine natin. Ayan, tapos na yung lesson natin ngayon. Balikan nga natin saglit yung mga natutunan natin. Una, na-refresh tayo kung paano ulit gumamit ng pick random block para tulungan yung microbit
na pumili ng randomized answers. Natutunan din nating kontrolin yung galaw ng servo motor gamit yung set, servo block, at angles. At syempre pa, natuto tayong gumawa ng robotic yes or no machine na kayang pumili ng either yes or no para sa mga munting questions natin. As a hands-on activity, pwede kang magdagdag ng additional answers para ma-enhance yung picking capabilities ng project natin. Hanggang dito na lang tayo. Bye-bye!